Ang ating pong debosyon mula sa Kasama ni Jesus ngayong Miyerkules, 3 ng Setyembre, taong 2025 ay pinamagatang Mas Malakas Pagsama-sama. Mula po sa panulat ni Binibining Beverly Taylor ng Arizona, USA. Basahin po natin at pagmuni-munihan ang Roma, Kabanata 15, talata 1 hanggang 5. Ito po ang nasusulat sa Roma, Kabanata 15, talata 5 hanggang 6. Kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroong 2 sawmill sa aming lugar na nagpuputol ng mga puno ng mesquite sa disyerto at ginagawang mga muebles. Ang natatanging kahoy na ito ay may matingkad at kapansin-pansing mga kulay, hugis at mga paikot na disenyo sa tabla. Ngunit ito ay napakatigas, kaya't madaling pumurol at maputol ang mga talim ng lagari. Ngunit sa kabila nito, ang mesquite ay mas matibay, mas matatag at mas magandang gamitin kaysa sa iba pang matitigas na kahoy. Dahil sa napakasiksik at pinong hibla ng mesquite, hindi ito madaling mabaluktot, mabiyak o maputol. Ilang taon na ang nakalilipas, isang Bible drive sa aming simbahan ang nagdala ng katulad na tibay at tatag sa kongregasyon. Nangolekta kami ng mga Biblia at iba pang Kristiyanong babasahin para ipadala sa ibayong dagat sa mga mananampalataya na sabik sa salita ng Diyos. Ang lahat sa kongregasyon, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, ay natuwa sa proyektong ito at hinalughog ang kanilang mga bahay sa paghahanap ng kopya ng mga Biblia at Kristiyanong babasahin. Nagkaisa ang lahat sa simbahan dahil sa proyektong ito. Ang pagkakaisa sa kabuuan ng katawan ni Kristo ay isang mahalagang mensahe sa mga sulat ni Pablo. Ito ay hindi lamang mabuting pagsasama-sama ng mga taong magkakaiba, kundi pagkakaisa sa layuning papurihan ng Diyos. Tulad ng natatanging kagandahan ng mesquite na may higit na lakas at masinsing pagkakahabi ng disenyo nito, ang mga simbahan ay umuunlad kapag tayo ay namumuhay ng mapayapa at nagkakaisa, sama-sama sa pagpapalaganap ng pag-ibig ni Kristo. Isama po natin sa ating ipapanalangin ang mga gawain sa outreach. Manalangin po tayo. Mahal na Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nag-aayos ng mga ministeryo ng outreach. Salamat sa lahat ng nagtutulungan upang ibahagi ang mabuting balita ng iyong pag-ibig sa iba. Amen. Isipin po natin ngayong araw. Lalong lumalakas ang ating ministeryo kapag tayo ay nagkakaisa sa layunin. Magandang araw po. Sumaatinawa ang kapayapaan ng Diyos.